Tara, may ikukwento ako sa inyo. Ito'y isang napakatandang istorya tungkol sa isang hari, isang reyna at isang ubasan. At dito, makikita natin kung paano ang isang maliit na pagnanais ay pwedeng lumaki at maging isang napakalaking problema. Naranasan nyo na ba yan yung may isang bagay na gustong-gusto mo at paikot-ikot na lang sa isip mo? Kasi yung hari sa kwento natin, ganyang-ganyan ang naramdaman niya. At yan mismo, nagsisimula ang lahat. Sige, simulan na natin. Una, kilalanin muna natin si Haring Ahab. Isipin nyo, bilang hari, halos lahat ng gustuhin niya, nakukuha niya. Pero sabi ko, halos. So eto na, si Haring Ahab, may palasyo siya at sakto, katabing-katabi lang ng palasyo niya ay may isang napakagandang ubasan. Pag-aari ito ng isang lalaking ang pangalan ay Nabot. Araw-araw itong nakikita ni Ahab hanggang sa naisip niya, gusto ko yan, kailangan kong makuha yan para gawin taniman ng gulay. Kaya ang ginawa niya, kinausap niya si Nabot. Sabi niya, Nabot, bilhin ko na lang yung ubasan mo o kung ayaw mo, papalitan ko ng mas maganda pang lupa. 'Di ba parang patas naman yung alok niya? Pero para kay Nabot, iba yung halaga ng ubasang yun. Sagot niya, hindi raw pwede dahil pamana yun sa kanya ng kanyang mga ninuno. Napaka-espesyal. At dahil hindi niya nakuha yung gusto niya, alam niyo ba anong ginawa ng isang makapangyarihang hari? Umuwi siya at nagtantrums. Humiga siya sa kama, humarap sa pader at ayaw nang kumain. Parang bata, no? Okay, so habang nagdadabog si Haring Ahab, dito na ngayon papasok sa eksena ang asawa niya, si Reyna Jezebel. Nakita niyang nagmumukmok ang hari at may iba siyang naisip na paraan. Nilapitan niya si Ahab at parang sinabi, ano ka ba? Ikaw ang hari dito. Tumayo ka na dyan, hayaan mo ako ang bahala. Ibibigay ko sa'yo yung ubasan ni Nabot. At grabe yung plano niya, pakinggan niyo to. Una, gumawa siya ng mga peking sulat gamit yung pangalan ng hari. Pangalama, inutusan niya yung mga pinuno na mag-akusa kay Nabot. Pangatlo, nagbayad pa siya ng 2 sinungaling para maging mga peking saksi. At yung pinakamasama sa lahat, dahil sa mga kasinungalingan na to, ipinapatay niya si Nabot para sa isang krimen na hindi naman niya ginawa. At yun na nga, gumana yung masamang plano. Napatay ang kawawang sinabot. At si Haring Ahab, ayun, nakuha na niya ang gusto niya. Masayang-masaya siyang pumunta sa ubasan para angkinin ito. Pero yung kwento, hindi pa tapos dyan. Kasi akala nila, okay na ang lahat. Pero hindi. May paparating na babala na nagsasabing lahat ng masamang ginawa ay may kapalit. So isipin nyo, andun si Ahab sa bago niyang ubasan, masaya, tapos biglang may dumating. Isang propeta na nangangalang Elias at seryosong-seryoso ang mukha niya. At may tanong siya para kay Ahab. Isang simpleng tanong pero napakabigat. Sabi niya, pumatay ka na, inangkin mo pa. Tagos sa buto yung tanong, di ba? At pagkatapos ng tanong, sinabi ni Elias yung hatol. At ito yung mga nakakatakot na mangyayari. Ang buong pamilya at lahi ni Ahab mauubos. Si Reyna Jezebel kakainin ng mga aso. At kahit sino sa pamilya nila na mamatay sa syudad, kakainin din ng aso. At yung mamatay sa bukid, kakainin ng mga ibon. Nakakatakot. Siyempre, pagkarinig ni Ahab noon, sobrang natakot siya. Agad-agad siyang nagsisi. Dahil doon, ipinagpaliban ng Diyos yung parusa. Pero, tandaan natin, ipinagpaliban lang. Hindi ito kinansel. At sa paglipas ng panahon, isa-isang nangyari ang lahat. Pagkatapos ng mga 3 taon, napatay si Haring Ahab. Tapos, namatay yung anak niya. Tapos yung isa pa niyang anak. At sa huli, si Reyna Jezebel mismo, namatay siya eksakto sa paraang sinabi ni Elias. Patunay na kahit gaano katagal, darating at darating ang bunga ng masamang gawa. At sa pinakahuli, may isang bagong hari, si Jehu, na siyang dumapo sa lahat. Ang buong sambahayan ni Ahab tuluyang naubos, walang-wala ni isang natira. So bakit ba natin pinag-uusapan pa rin ang isang napakaluma at napakalungkot na kwento? Anong mapupulot natin dito ngayon? Ano ba talaga yung isang bagay na dapat nating tandaan mula sa kwento ni Ahab, Jezebel at ng ubasan ni Nabot? At ito yon, napakasimple pero napakahalaga. Ang masasamang desisyon ay may malalaking kapalit. Nagsimula lang naman to sa isang hari na gustong magka-hardin, di ba?
Pero yung isang desisyon na yon, naging simula ng pagsisinungaling na humantong sa pagpatay at sa huli sa pagkawasak ng buong pamilya niya. Kaya naman, itong kwento, hindi lang ito tungkol sa isang hari noon, tungkol din ito sa ating lahat ngayon. Isang paalala na bawat desisyon natin, malaki man o maliit, ay sobrang importante. Kaya ang tanong na iwan ko sa inyo ay, anong mabubuting desisyon ang gagawin mo ngayon?